Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Demolisyon sa New Manila, Quezon City. Nawi sa gulo. Mga residente ng bato. Exclusive. Bahay ng mga umano'y tulak ng droga sa Malabon. Sinalakay. Libo-libong halaga ng sachet ng shabu. Nasamsam. Bat sa tol. Labag sa batas. Ayon mismo sa sumulat nito na si Senador Ralph Recto. Senador Panfilo Lacson, balak ipa-impeach dahil daw sa patuloy na pagtatago. Pero kampo ni Lacson, natawa lang dahil hindi raw impeachable ang posisyon ng senador. Exclusive, babaeng bumili ng mga mamahaling gadget sa internet na ganjo. Paggamit ng Facebook at iba pang social networking site ng mga kawani ng gobyerno sa oras ng trabaho, paiimbestigahan ng Kamara. Pero mga pulis sa Laguna, ginagamit ang Facebook sa pagtugi sa mga most wanted na kriminal. Mga Muslim, sinimula na ang isang buwang pag-aayuno. Congressman Manny Pacquiao, posibleng sa Kamara na raw mag-training para sa laban niya sa Nobyembre. Palihim na pagsasanay ng kampiyon. Magiging bukas na ba sa publiko? Naggaganda ang kandidata ng Mutya ng Pilipinas. Kilalanin. At sino kaya ang actor, host, politician na nagbabalik kapuso? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng isang inihinalang tulak ng iligal na droga sa Potrero sa Malabon. Libo-libong pisong halaga ng shabu ang nasamsam, nakatutok si Tricia Zafra. Eksklusibo. Matapos makakuha ng approval sa Malabon RTC, agad nag-briefing ang Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group ng Malabon para planuhin ang gagawing raid. Ilang minuto pa, nagtungo na ang grupo sa interior Mangustan, Potrero, Malabon. Pagbaba ng sasakyan, agad pumwesto ang mga operatiba. Pangunahing target ang isang alias Jocelyn. Sa ikatlong palapag ng kanyang barong-barong, nakita agad ang subject na si Jocelyn Tuvera, 24 anyos, kasama ang live-in partner na si Harry Angeles, 20 anyos, na kalong-kalong pa ang 3 linggong sanggol nilang babae. Noong una, itinatanggi pa ni Tuvera ang akusasyon at hinahanapan ng mga operatiba ng search warrant. Pero tila di kinaya ng konsensya ni Angeles ang hanap buhay ng kinakasama at ikinanta ito sa operatiba. Saan ka nakalagay? Saan nakalagay? Saan? Saan? Dito? Dito? Dito saan? 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 Sa loob ng isang sirang voltage regulator, balot ng sanitary napkin at mga medyas, natagpuan ang mga pinakatago-tagong sachet ng mga shabu, isang digital weighing scale din ang nakita at mga plastic na pangrepack. Sa nakakandadong cabinet, nakita naman ang isang sobreng naglalaman ng 5,050 pesos. 900 pesos dito, tumugma sa marked money na pinambili ng asset ng mga pulis ng droga mula kay Tuvera kagabi. Ito raw sila Jocelyn na Tuvera, maraming stock ito. Yung mga kapitbahay na mawawala ng stock, pero ito hindi mawawala ng stock. Hindi siya ordinaryo, talagang malakas siyang benta. Sisi po ako ngayon kasi naawa po ako sa anak ko. Kailangan lang po talaga namin para sa anak namin kasi wala pa po kami mahanap na trabaho ngayon. Dinampot din ng pulisya ang kapitbahay ni Tuvera na si Virginia Altamirano, 30 anyos, ang di umaring runner ni Tuvera. Hindi naman ako araw-araw, hindi naman pag meron lang lumapit sa akin. Malaking pagkapilay para dito sa mga taon to dahil nung mahuli ito siguro medyo
matatakot na ibang taga ron sa kanila. Naharap sa kasong pagtutulak ng droga si Tuvera at Altamirano sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iniimbestigahan naman ang kinakasama ni Tuvera na si Angeles. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang pinagkukunan ng mga sospek ng kanilang supply ng shabu. Tricia Zafra, nakatutok, 24 oras. Babala sa mga mahilig sa online shopping o yung mga namimili sa pamagitan ng internet. Isang babae ang nabiktima ng scam. Ang mga mamahaling gadget na kanyang in-order at binayaran na niya, lahat hindi niya nakuha. Nakatutok si Syria Naguho, exclusive. Tapos, nung nagpadala... Suki sa internet shopping si Nicole. Di niya tunay na pangalan. Itong laptop na gamit niya, nabili sa isang website. Binayaran sa pamamagitan ng pag-deposit sa isang bank account. Tsaka dineliver ang computer sa kanyang bahay. Dahil napaka-convenient, ilang beses pang umulit si Nicole hanggang sa naisipang bumili ng isa pang laptop at game console. Pero matapos magbayad, hindi na dumating ang kanyang binili. Pagka-text ko nung transaction code, siya yung amount na 47 eh. Wala na, namatay na. So akala ko baka nalobat lang. Gusto ko mabalik yung pera ko para hindi na rin nila maulit sa ibang tao. Sa bisa ng police request, nakuha ni Nicole ang impormasyon tungkol sa mga suspect mula sa mga kumpanya kung saan siya nag-deposit ng pera. Kasama ang GMA News, idinulog ni Nicole sa NBI Computer Crimes Unit ang problema. Pero ang NBI, aminadong hirap din silang hulihin ang internet scammers. Kadalasan daw kasi peking ID at address ang binipresenta nila sa freight at courier service companies. Mahirap din daw ito matrace dahil madalas sa mga internet shop lang sila nagko-computer. Kaya para sa online shoppers, ang payo ng NBI, ugaliing magpunta sa mga mapagkakatiwalaang mga website. Kung maaari, makipagkita sa seller bago magbayad. At kung may oras din naman, maniguro na raw at mamili sa mall o authorized centers para makilatis nyo ang inyong binibili. Sa ngayon, ipapasabi na ng NBI ang mga sospek. Estafa ang naghihintay na kaso sa kanila. Sir Naguho, nakatutok, 24 oras. Sasabayan ng grupong piston ng kilos protesta ang pagtataas ng singil sa toll sa Lunes. Pero giniit ng Toll Regulatory Board na hindi na talaga mapipigilan ang dagdag sa toll. Kaya naman, baka hindi na rin mapigilan pati ang dagdag presyo ng mga bilihin at ang dagdag pasahe. Nakatutok si Julio Segovia. Sa Katimugang Luzon ang gagaling ang malaking bulto ng supply ng pagkain sa Metro Manila. Kaya ayon sa National Council for Commuters Protection, tiyak na apektado ang presyo ng bilihin sa dagdag singil sa SLEX toll. Sa August 16, nakatakdang ipatupad ang 12% EVAT sa SLEX, bukod pa sa 250% toll hike dito. Ang ating pong mga prutas, ang ating gulay, ang ating isda ay nanggagaling sa mga ports of Batangas, sa Cavite, sa Laguna, at ang meat supply po natin, alam natin galing sa Batangas. Lahat po yan dumadaan sa SLEX. At saka sa Star Express, di ba? Ang Confederation of the Truckers Association of the Philippines, sinabing ipapasa nila sa mga customer nila ang toll rate increase. Ang naturang asosasyon na nagde-deliver ng raw materials sa paggawa ng mga finished product, gaya ng medical supplies na ine-export. We strongly oppose the increase. Pero kung talagang i-implement na, ang magagawa namin is pass it on to our client. Sasabayan naman ang kilos protesta ng transport group na piston ang implementasyon ng SLEX toll hike sa Lunes. At kung di ito mapigilan, pwedeng umantong sa tigil pasada as worst case scenario. Ayon sa Toll Regulatory Board, hindi na mapipigilan ang implementasyon ng toll rate hike sa Lunes sa kabila ng mga pagtutol dito. Tatlong bagay lang umano ang makakapagpahinto sa implementasyon ng toll rate hike. Una, kung may temporary restraining order mula sa anumang korte. Ikalawa, kung manghihimasok na ang Korte Suprema. At huli, kung ipatitigil mismo ni Pangulong Noynoy Aquino ang implementasyon nito. Alam niyo po, ang TRB is under the DOTC, which is an executive branch of government, and the head of the executive branch is no less than the President. We always abide by the directive and the wisdom of the President. Ang dagdag singil na 12% EVAT sa tollways ay bunsod ng kautusan ng Bureau of Internal Revenue, kung saan inaasahang aabot sa 1.6 billion pesos ang malilikom ng gobyerno mula rito sa loob lang ng isang taon. Bukod sa SLEX, magpapato rin ng 12% sa kanilang toll rate ang iba pang tollways tulad ng NLEX. Hati ang opinyon ng ilang motoristang dumaraan sa NLEX. Okay lang, basta napupunta sa maganda. Basta okay ang kinapupuntahan, wag lang nabubulsa. Mababawasan ang porsyento namin sa mga bus company. Lalo lilit ang kita namin. Bukas sisimula ng public hearing sa SLEX toll rate hike.
Tiniyak ng TRB, kung mapapatunayan sa mga public hearing na hindi makatwiran ng dagdag singil, ibabalik naman ito sa taong bayan sa pamamagitan ng toll reduction. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi sa kaguluhan ang demolisyon sa New Manila sa Quezon City. Matigas ang mga residente. Ang ilan ay nambato pa. Hindi natapos ang demolisyon pero ang giit ng mga otoridad, babalik daw sila bukas. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi naman kami, maawa naman kayo sa amin. Wala akong talagang bakit mula itong mga tao. Maawa ba yan, bayad yan? Relocation yung kailangan namin, hindi yung ganito. Nung nag-serve kami nung November, sana po nakipag-usap na kayo sa amin. Para nagkaroon naman po tayo ng negosasyon sa kung sino man po ang complainant dito. Armado ang sheriff ng QCRTC ng Writ of Demolition at isang katerbang Quezon City Police at demolition team. Matapos ang halos 10 taong labanan sa korte, napabura ng pribadong Univac Development Incorporated na siyang idineklara ng korte na may-ari ng lupa sa 7th Street sa New Manila. We served the writ of demolition August 2. But prior to that, on June of 2003, we served an order coming from the court for them to self-demolish, to remove their structures, to demolish their houses. Ang hinihiling lang namin, sir, yung relocation para naman hindi kami magmukhang kawawa. Tignan mo naman yung itsura namin dito. Hindi na sila naawa sa kalagayan namin. Pangalawang demolish na itong ginawa nila Giit ng mga residente, di pa dapat ituloy ang demolisyon dahil meron pa umano silang motion for reconsideration. Pero sabi ng demolition team, pinal na ang hawak nilang writ of demolition. Taga-RTC, hindi alam kung anong klase batas. Bobo! Sinubok pa ng mga residenteng kunin si sheriff sa mga pasaring at pang-Alaska. May mga pamilya rin kayo, ma'am. Tandaan niyo yan. Ipakulong! Ipakulong! Tumulong! Hoy! 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 Hindi natinag ang demolition team hanggang gumamit na ng dahas ang mga residente. Kahit tumulong! Hoy! 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 Tila pinaghandaan rin ng mga madi-demolish ang araw na ito dahil kasado sila ng mga pillbox. Paano may magpapatuloy tayo? Nag-aakot na nga lahat. Mayroon pinagtutulo. Yung nakita nyo na yung papato. Baba muna kayo, kuya. Kasi, dyan mo na lang. Ano lang kayo, hanapin lang. Walang problema kasi dyan. Walang problema dito sa bahay. Doon. Hanapin lang. Bakit ka nasa buga? Ang media ang nasa gitna ang nasugatan. Mas uminit ang sitwasyon para sa mga may edad at bata. Natutukan ho ako niya paglabas ko dyan Talo ko pa namang kriminal ako. Tama ho ba yun? Mas lalo pang uminit ng maghamon ang mga residente. Hamong pinatulan rin naman. Mano-mano lang daw! Walang tanuhan! Mano-mano lang! Mano-mano lang daw! Sabi nila! Oo, mano-mano lang! Hoy! Stop! Hoy! Hoy! Narito! Bata rito! Bata rito! Malakas mo siya may pulisan!
Pinalamig lamang ang sitwasyon ng ulan pero hindi umalis sa pwesto ang mga pulis dahil malinaw na meron pang tensyong